yung mga bulag, lahat ng may kapansanan na ang sinasabing dahilan ng mga tao ay kasalanan, lahat ng yun pinakisamahan ng Panginoon ng maayos. Hindi siya sumikat kasi naging magaling siyang preacher. Hindi siya sumikat kasi isa siyang retreat master. Hindi siya sumikat kasi ang dami niyang conferences. Hindi siya sumikat kasi ang dami niyang imbitasyon sa iba't ibang bansa. Sumikat siya kasi mabuti siya. Nairepresenta niya ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan at pagsasakripisyo. Ito ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay sa atin, mga minamahal kong kapatid. After the fire, the question will always be, where is the fruit? Lahat ng fire only for a moment. Yung gift, ako, darating ang araw, kahit 20 taon na ako sa preaching ministry, darating ang araw, mawawala ng boses ko, hindi ko na kayang mag-talk, pero yung fruit mananatili. Because fruit is a lifestyle. Ang fire immediate, ang fruit gradual. Ang fire intense, ang fruit sustained. Ang fire is only for a moment, pero ang fruit, araw-araw nating dala. Kaya nga may mga magulang na nagsasabing, wala akong ibang maipapamana sa inyo, kundi yung kabutihang asal. At yun ang pinakamahalagang pamana sa lahat. Lupa, bahay, pera, mawala yan eh. Pero yung makita ng mga anak mo na naging mabuti kang tao, habang buhay nilang maaalala yan at gagawing halimbawa sa lahat ng mga haharapin nila sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang work ng Lord, very personal. Wino-work out ni Lord ang character natin. Mas mahalaga sa Diyos ang ugali natin kaysa dun sa mga ino-offer natin iba sa Kanya. Sabi ng Panginoon, I desire mercy, not sacrifice. Habag ang ibig ko, hindi hain. Pwede kasing on fire tayo pero fruitless. Yes, the Holy Spirit can make us cry, shake, even speak in tongues, pero the question is, where is the fruit? Kasi pwedeng umiiyak ka nga pag nagdadasal ka, nanginginig ka, pero hindi ka natututong magpakumbaba. Ang meron lang tayo, appearance of great faith. At hindi porket nakaupo tayo sa simbahan, automatic nagtatransform tayo. Kasi 'di ba, hindi naman porket araw-araw ka na sa Jollibee, magiging Chicken Joy ka na. Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Hindi porket taong simbahan tayo, automatic, mabuti na tayo, wino-workout natin yan. Ipinagdadasal natin yan, isinusurrender natin yan. Alam niyo ho, ito susunod ko pang sasabihin, masakit din ito. Tayong mga charismatic, kilala tayo na alive, di ba? Mga weirdo, mga may sapi, minsan sabihin sa atin yun kasi sumasayaw-sayaw tayo. Naging popular tayo dun sa ating manifestations. Pero wala pa yata ako naririnig na, ay, charismatic yan kasi mabait. Ay, charismatic yan kasi pagbigay yan eh. Matulungin yan. Ay, charismatic yan kasi marunong yan tumrato ng kapwa eh. Ay, charismatic yan kasi umiiwas yan sa chismis. Ay, charismatic yan kasi kapag ka-chismis na yung pinag-uusapan, nagagalit siya. Hindi niya gustong sumali. Ayaw niyang may sinisiraan. Kapatid, pwedeng may fire pero walang fruit. Ang imbitasyon sa atin ng muling pagkabuhay, don't just show the fire. Show the fruit. Mas magiging proud ang Panginoon sa atin, hindi kapag magaling tayo, kundi kapag kaya nating mabuhay ng may respeto sa isa't isa. No? Ikaw na pinakitaan ng compassion ng Panginoon, where is your compassion? Ikaw na pinakitaan ng grasya ng Diyos, where is your grace? Kaya nga 'di ba? Sa gospels natin, meron dong isang kwento na kung saan merong isang taong nagpautang, tapos sinisiil niya, gusto niyang magbayad yung nangutang sa kanya. Tapos siya pala may utang din, pero yung utang niya pinatawad na nung pinagkakautangan niya.
At yung pinagkakautangan niya, umaasa siya na siya rin hindi na maniningil doon sa mga may utang sa kanya. Pero anong nangyari? Pinatawad siya, pinalaya siya sa utang niya. Pero siya ayaw niya magpalaya. Ikaw na pinalaya ng Diyos, bakit hindi mo kayang palayain ang iyong kapwa? In Luke chapter 5 verse 31 to 32, this is painful but we have to face this. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ang panghuhusga po ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na naparito siya hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan upang sila'y magsisi. This is our mission. This is why we are here for. Lahat tayo, we live under the grace and mercy of the Lord, mga kapatid. Nakikita ang tunay na work ng Panginoon kung paano natin pakitunguhan ang ating kapwa. Minsan hinahanap natin ang powerful, big moments, emotional moments. Ang tunay na ebidensya, hindi lang sa fire moment, kundi pati na rin sa fruit moment. Di ba? Ang daming aral sa buhay ni Moses, ni Elijah, ni Peter. Remember Moses? Meron siyang big moment eh. Di ba? He encountered the Lord in fire. Pero hindi natapos doon yung big moment ni Moses. Doon ba sa big moment na yun, doon ba niya na patunayan yung leadership niya? Hindi. Yung bunga ng kanyang pananampalataya na test yun. Nung naglalakbay na siya kasama ang mga Israelita. Si Elijah, si Peter, nagkaroon sila, si Peter na lang eh. Sige, kunin natin kay Peter. Di ba si Peter lumakad sa ibabaw ng tubig? Grabe yun, big moment yun ha. Emotional moment yun. Pero dun ba nasukat yung kanyang tunay na pananampalataya? Hindi ba't hindi? Hindi ba't nasukat yun kung paano niya tanggapin ang naging kapalaran ng Panginoong Hesus? At kung paano siya magpatuloy sa kabila ng lahat? Mga kapatid, no? Lahat tayo we live under the grace and mercy of the Lord. At yan po dapat ang pinapairal natin sa isa't isa. No? Mga kapatid, we are Easter people. Dumadaloy ang biyaya ng Panginoon sa mga taong bukas ang kanilang buhay sa pakikipagkapwa-tao ng maayos. Masyado na pong maraming bashers sa mundong ginagalawan natin. Mahalaga po mga kapatid na maiba tayo, na hindi na tayo sumasali doon sa kumpulan ng mga taong ang pinag-uusapan, buhay na may buhay. Mag-focus po tayo sa paggawa ng mabuti. Higit lalo sa mga panahong walang nakakakita sa atin. Dahil doon natin napapatunayan na may bunga ang pagdadasal natin, na may bunga ang pagsisimba natin, na may bunga ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Nagbubunga kapag natututo tayong rumispeto sa buhay ng may buhay at natuto tayong parangalan ang isa't isa. Let me end with a very popular Filipino song that I learned when I was young. And it's a very special song because hindi ko siya makalimutan. I know I sang this to you before, but don't worry about my voice. I just want to relay the message very clearly. I hope it will be presented very clearly. And the song goes like this. Parang bangkang nasa tubig, mapagilid, ang puso ko, ang puso mo, kay Jesus lang umiibig. Hindi ako namimili sa mga taong mapuputi. Kahit damit tagpi-tagpi, maganda lang ang ugali. Mga kapatid, kahit damit tagpi-tagpi, hindi man marami ang pera natin, pero mayaman tayo sa pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Doon natin mapapatunayan na nagdadasal tayo, na nagsisimba tayo, na taong simbahan tayo.
na tayo ay sumasampalataya sa buhay na Diyos